Hi guys, good morning. Nga pala si Jemsy Zamora. I'm 33 years old. Nag-work din po ako sa Middle East almost 3 years. And then I decided to study in Australia last 2019. Experience in Australia as a student is masaya. Kasi nung nasa Pilipinas ako, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nung napunta ako ng Australia, doon ko na-feel yung graduate, nakuha ko yung gusto ko, na-achieve ko yung mga bagay na hindi ko inaasahan na darating sa buhay ko. Alam mo yun, yung parang, ganun pala yung feeling na mayroon kang kikita na pinaghirapan mo as a student, nababawi mo yung pinagtrabahuan mo na kahit anong hirap ang dumating, tuloy pa rin, palagi pa rin nandyan yung pag-asa na makakamit ko tong ganitong bagay. Hindi man sa ngayon, pero ma-achieve ko to sa pagtsatsaga, saka sa determinado sa akin, sarili ko. Na alam ko sa sarili ko na kaya ko siyang makamit. Huwag lang po tayong susuko. Alam niyo po ang memorable experience ko po sa Australia bilang isang student. Nung COVID visa po. That time, nag-decide po akong umuwi sa Pinas. Kasi mag-first birthday po yung anak ko ng pangalawa. Unexpected naman po na ang nangyari, nag-start na ang COVID, pero tumuloy pa rin po akong umuwi. Kasi, yun nga po sabi nila, ang birthday ng anak ko kasi is like, gusto ko rin nandun ako, habang nagsiselebrate sila. Pero ang nangyari kasi, nag-start ang COVID. So, nung nag-start ang COVID, umuwi akong Pilipinas, alam niyo yung tipong one time na nawalan na ako ng pag-asang bumalik. Kasi ang dami kong dinaanan na pumunta ng airport or babalik sa Australia. Isang eroplano na lang po yun. Nawawalan na po ako ng pag-asa. Yun na lang po yung last na eroplano na babalik sa Australia na pwede pang sumakay ang mga student. Tapos pagkatapos nun, pag na-miss ko yun, wala na po. Ang pwede lang pong bumiyahe is like PR or citizen. And then after that, nakabalik naman po ako sa Australia. Pero pagdating ko po sa Australia, na-quarantine po ako ng 2 weeks. Alam niyo po yung tipong pagbalik ko, nasa isang hotel po ako na walang television, mayroon lang fridge, may bathroom, may higaan din. Pero ang alam niyo, nagpapalukas ng loob ko is ang aking mga pamilya, mga anak. Kasi hindi ako pwedeng sumuko dahil sila yung palaging nandyan. Yun ang hindi ko makakalimutang experience dito sa Australia. Nung time na student po ako, mostly ang ginagawa po, work, school, bahay lang po ako dati. Wala po akong oras para gumala or umalis. Ang ginagawa ko lang po kasi noon, as a student, nagtatrabaho po ako ng 5 days. Pupunta po ako ng school ng 2 days. And then after that, nung almost 2 years ko po yun na ginawa. And then, nung natapos na po ako ng school, doon ko na po parang naranasan yung life. Kasi nandun na po yung 2 days na para sa school ko po, which is hindi na po ako nag-aaral. Kaya naging day off ko na po yun. So ngayon, mayroon na po ako 2 days off and then 5 days work. So mostly na ginagawa ko noon nung student pa po ako is like, kasi may 2 hours break nga po kami sa workplace. So yung 1 hour po is gumagawa po ng assessment and then 1 hour po gumagawa, yun po yung pahinga po. And then after that, back to work po ulit ako. And ngayon po, naging graduate visa na po kami. Doon ko na po na kakagala kung sakaling may gusto po kami puntahan ng misis ko, kasi yung misis ko po nandito na rin po. Parang doon ko na rin po na explore yung Australia. Dati, puro trabaho lang po talaga, work, bahay. And ngayon, mayroon na rin po akong time sa mga gusto namin puntahan.
Papayo ko sa mga bagong student. Una po, lagi pong positive thinking. Kasi po, yan po yung isa na panghihinaan ka ng loob. Pag nag-iisip ka ng, ay baka hindi ko kayang gawin. Ay baka hindi ko linya yan. Wag niyo po yung iisipin yun. Kasi in the first place po, pumunta po tayo dito, may kanya-kanya po tayong goals, meron po tayong kanya-kanyang skill. Hindi man po tayo pare-parehas, pero lahat po tayo, as a Pilipino, alam ko po na madali po tayong makarelate, madali tayong makapag-communicate, kahit ang hirap po mag-English minsan tulad ko. Pero nandun pa rin po yung wag niyo pong i-down yung sarili niyo. Yun lang po ang may papayo ko sa inyo, at saka palaging magdasal, palagi niyong isipin yung mga positive na gusto niyong makamit.